Magandang araw po sa ating pong lahat po. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung pong mga nangyayari po sa panahon ngayon tungkol po sa mga kalamidad. Nais ko lang pong ah, sabihin sa inyo at sana'y matapos nitong aking kwentong ito. Ah, sa totoo lang po, napakarami pong pasagi po lagi sa aking panaginip dito po sa atin, tungkol po sa mga kalamidad tulad po ng mga bagyo. Papanaginipan ko din po yan, pati po yung mga paglindol, yung malalaking alon na dadating ay lagi pong pinapasagi po sa aking panaginip. Pati yung pong pagputok po ng bulkan, ilang beses na rin pong laging pinasasagi po sa aking panaginip. Kaya hinihiling ko po sa lahat po na huwag pong baliwalain itong mga sinyalis po. Siguro pinarating at ginagamit ako para po sabihin sa mga tao na tayo po ay huwag nating kalimutan na tayo po ay laging manalangin, magdasal sa ating Panginoong Diyos amang makapangyarihan sa lahat at sa ating bugtong niyak na si Jesucristo. At huwag po tayo laging maging busy po sa mga gawain, sa mga trabaho. Bigyan po natin ng ukol at pansin po yung ating pong pananampalataya, pasasalamat sa Diyos at pagsimba po. Dahil kalimitan po lalo higit po sa mga kabataan po ngayon ay nakakalimot na po, puro cellphone. Kaya hinihiling po sa inyo na sana ipagsama-samahan po natin na tayo po ay magdasal at manalangin sa Diyos na huwag po mangyari itong mga kalabidad na ito nangyayari sa ngayon. Andito po ngayon sa tabing dagat at dito po ginawa po yung aking pinto. At sa totoo lang po, yung bulkan pong iyan, nagpanaginip po sa akin yan. Lilindol muna po ng malakas tapos puputok po. Ayun po ang panaginip po sa akin at magdidilim. Kaya siguro ang bulkan ngayon ay panay ang alboroto. Kaya pati yung mga mga mensahe po na dating po sa amin, na mensahe po na Nazareno ng mahal na ina, ay lahat po ng mensahe po nila ay nagkakatotoo po. Tulad po nung una mensahe po nila sa amin, maghanda po daw kami at may dadating na pagsubok. Ay yung pagsubok pa lang yun ay pumutok yung bulkan. Nung dati pumutok po yung bulkan. Tapos sunod uli nagmensahe uli ang mahal na ina at may kinargahan po dito sa amin, sinapian po siya. At pati ni San Juan Nazareno at saka ni San Rafael, talagang yung totoo kumarga po at hindi ko na po sasabihin kung sino po yun. Yun po yung nagkatotoo po, yung pagputok ng bulkan. Ang pangalawa pong sinabi sa aming pagsubok ay yung maghanda daw uli kami at may dadating uling matinding pagsubok buong mundo daw. Ayun palang pagsubok na yun na buong mundo, yung pala ay yung COVID na dumating noon, di ba, buong mundo, ginimbal yung mga tao buong mundo, COVID. Tapos itong huling sabi sa amin ng mahal na ng buwan po ng pag hindi Enero o Pebrero yon, kinargahan po ulit yung aming isang kasama. Sabi maghanda at may dadating uling pagsubok. Tinanong ko kung ano po yon. Ito daw ay magmumula sa hangin at tubig. Yan, nangyayari na po yung pagbaha po tsaka yung mga bagyo. Ayun, nangyayari na po. Kaya lagi nung higit ay yung pagsira po sa kalikasan. Yun po sa nagiging dahilan po. Sa panahon po ngayon, laganap na po yung mga lalong higit yung lindol, nakakatakot na yung dabiguan sinasabi. Sana ipagdasal po natin yung na sana huwag pong mangyari, dahil yun po ipinamensahe din po sa amin yun na talagang mga baybayin dagat ay mag-ingat at hindi natin alam kung kailan dadating yung sinasabing dabiguang yun at talagang walang makakatuklas po na kung kailan dadating po yung mga lindol. Hindi po ako nananakot sa inyo, kundi nagpapaalala lang ako na baka po tayo ay nakakalimot po na sa pagdarasal ay nagiging busy po tayo sa pananalangin. Ay sinasabi ko po sa inyo, kami po ay patuloy na nagsasakripisyo po sa simbahan, na kami po ay patuloy na laging nananalangin. Talagang minsan po ay Linggo, Merkulis, Biyernes pa, meron po kami sa Puting Kahoy at talagang napunta pa kami minsan sa lumang simbahan na talagang pinapanalangin namin na huwag po yung mangyari. Pero wala po tayong magagawa kung talagang po yun ay nakatadhana na. Ang mahalaga po doon ay naipanalangin, may parating natin sa Diyos Ama na sana huwag mangyari po.
Marami pa pong mga pasagi na mga panaginip sa akin. Tulad po noon ako'y huling panaginip ko, ako'y nasa baybaying dagat at nakita ko yung napakaraming tao na naliligo at ako'y naandun din, ay biglang bigla pong lumindol sa panaginip ko. Ngayon ang tubig naggagalawan, halos may dadating ng alon. Ngayon nagtakbuhan ng mga tao at ako ay tumakbo na rin. Sa pagtakbo ko, ako ay umangat, parang ako'y tumaas, parang itinaas ako. Ngayon habang ako nasa sa itaas, nakita ko mga tao nasa baba. Ngayon parang may bumabang espiritu sa aking katawan habang ako nasa itaas, na parang ipinarating ng Ama, nilabas sa aking bibig yung salita ng Ama. Ang sabi sa mga tao, kayong mga taong nilikha ko, sa dami ng biyayang ipinagkaloob ko sa inyo, ni hindi man lang kayo marunong magpasalamat. Ayun po ang sinabi po ng Panginoon. Ngayon na inilabas sa aking bibig, parang kayo nahihimas-himasan po, hiniling ko sa Panginoon, Panginoon, iligtas niyo po ang aking barangay, ang aming pong bayan ng Liang at mga karatig bayan. Alam niyo po, nakita ko sa aking panaginip, ang alon po ay medyo kumalma po. At ang tubig pong ito ay doon po nagpunta sa Manila. Sa Maynila po pumunta yung tubig. At naligtas po itong ating bayan, Barangay San Diego at bayan po ng Liang. Ibig sabihin po, talagang mabisa po yung panalangin. Ginagamit na rin po ako sa panaginip, kaya minsan nga po, nasama na po yung lasa ko. Pag ako nananaginip ng gayon, ako'y nangihina, nangangatal ang katawan ko. Parang ako'y hirap ipaliwanag ho, nangihina ako. Kaya hinihiling ko po na sana yung pagsamasamahin po natin ang pananalangin po at pasasalamat sa ating Diyos. Hindi po ako nananakot, ito isinishare ko lamang po sa aking mga panaginip, dahil ako rin po naman ang nahihirapan kapag nangyayari po yung mga ganun po. Maraming pong salamat sa inyo, at hindi po ako nananakot, kundi ito'y ikinukwento ko lamang. Salamat po.